Just wait for me. Matapos sabihin iyon ay biglang padabog na sumara ang pinto ng kwarto nila Lain, senyales na galit na lumabas na ang lalaki. Kumabog ang dibdib nila Lain, medyo pinagsisihan niya dahil palagi siyang nagagalit sa lalaki. Alam naman niyang walang mabuting maidudulot sa kanya kung gagalitin niya ang lalaki. Pero dahil tao lang naman siya, may damdamin at nasasaktan ay hindi niya maiwasang makipagtalo sa lalaki, lalo pat lagi siya nitong minamaliit. Dahil masakit pa rin ang kanyang puson at ayaw naman niyang payagan ni Gneves na lumabas ay ipinasya niyang matulog na lang. Sana lang hindi mamansahan ng kanyang regla ang kobre kama nang sa gayon ay hindi na kailangang palitan pa dahil kapapalit lang naman ito. Hindi malaman nila Lain kung gaano katagal siyang nakatulog nang muling padabog na bumukas ng pinto ng kanyang kwarto. Matapos niyon ay humagis sa kama ang isang malaking plastik at tumapon ang laman yon sa kanyang harapan. Pupungas-pungas na bumangon sila Lain at ganoon lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang nagkalat sa kanyang kama at malaki at maliit na plastik ng menstrual pants. Kung ganon, kaya pala sinabi nitong hintayin siya ay dahil ito ang bibili ng menstrual pants niya. Walang masabi sila Lain sa lalaki kaya nanatili lang siyang nakatingin sa lalaki. Di ko alam kung alin diyan ang ginagamit mo kaya ikaw na ang pumili, wika ni Gneves sa malamig na tono. Hindi mabasa nila Lain kung ano ang nasa isip ng lalaki. Ang malalim nitong mga mata ay natatakpan ng makapal nitong eyelashes at mariing nakatikom ang mga labi. Matapos sabihin iyon ay walang paalam na itong lumabas ng kanyang kwarto. Bumangon sila Lain at naupo sa kama. Hindi kaagad siya nakahuma sa mga nangyari. Hindi niya lubos maisip na ang tulad Gneves Dawson ay bumibili ng menstrual pants sa supermarket. Hindi naman iyon ang ibig niyang mangyari na ito ang bumili ng kanyang kailangan. Matapos makapagpalit, naging maginhawa ang pakiramdam nila Lain, kaya naman muli siyang nahiga sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Umpisa na ring umepekto ang painkiller na ininom niya, kaya nakaramdam na rin siya ng antok at hilo. Ilang sandali pa, naramdaman nila Lain umangat ang comforter na nakabalot sa kanyang katawan. Mula sa kanyang likuran ay idinikit ni Gneves ang sarili sa kanya at niyakap siya nito na ang malalaking kamay ay nasa puso niya. Otomatikong nanigas ang katawan nila Lain at ang kaninang inaantok niyang diwa ay biglang nagising. Bagaman wala siyang masyadong alam pagdating sa sex ay alam naman nila Lain na delikado sa babae ang pakikipagtalik kapag mayroong buwanang dalaw. Sa takot nila Lain ay inabot niya ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kanyang puson at nagmakaawa sa mahinang boses, Mr. Dawson, hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko. Pwede bang hintayin mo munang maging okay ako? Nagdilim naman ang anyo ni Gneves saka malamig na nagsalita, ganyan ba talaga ako kahayop sa paningin mo? Uminit naman ang punong tenga nila Lain dahil sa hininga nitong tumatama sa kanyang tenga. Naisip naman nila Lain, nagkakamali ba siya kung iyon nga ang tingin niya sa lalaki? Besides, napakarami nitong hinihingi na gawin niya. Isa pa hindi lang ito maraming alam kung sadista rin ito pagdating sa kama. Matulog ka na, hindi ako interesado sa madugong labanan, saad ni Gneves saka ibinaba ang kanyang tingin sa kamay niyang nasa puso ng babae at marahang minasahe iyon. Mainit at malaki ang mga kamay ni Gneves na kung ibinuka nito ang kanyang palad ay kaya nitong sakupin ang puso ng babae. Ang init ay nararamdaman nila Lain sa kanyang puson ay nagmumula sa palad ng lalaki. Minamasahe ba siya nito? Nagtataka man ay hindi na nagtanong pa sila Lain dahil sa takot na baka pagtawanan siya nito sa pagiging sentimental. Kaya ang tanging nagawa na lang niya ay pilit na ipikit ang mga mata. Huwag mo na akong tawaging Mr. Dawson kapag nasa bahay, maya-maya isabi ni Gneves. Mas lalo namang naging balisa sila Lain sa hindi malamang dahilan ng maisip ang pangalan nito. At bagaman hindi matukoy nila Lain ang ibig nitong sabihin ay sinunod na lang niya ito. Isa pa, binilhan siya nito ng menstrual pants at hindi siya ingrata para makalimutan na mayroon siyang utang na loob sa lalaki. Bahagyang naging maayos ang pakiramdam nila Lain sa kanyang puson dahil sa mainit na palad ni Gneves na naging dahilan para makatulog siya. Nakatulog sila Lain sa cute na posisyon. Ang maliit nitong mukha na napakakinis at hindi kakakitaan ng pores ay nagbigay sa babae ng mas batang edad. Kung sasabihin nga nito sa ibang tao na 16 years old lang ito ay siguradong maniniwala ang mga iyon. May natural na amoy gatas din ang babae na tulad sa isang sanggol. Knives were a bit addicted to her scent, and he knew that wasn't a good sign.
Mayroong hindi matukoy emosyon sa mga ni Knives habang nakatingin siya sa nahihimbing na babae sa kanyang tabi. Ipinasya niyang bumangon na at dahan-dahang bumaba sa kama. Tahimik niyang tinungo ang pinto, at kasabay ng pagsara nito ay naglaho na rin ang emosyon sa kanyang mga mata, at ang gwapo niyang mukha ay muling nagbalik sa pagiging aloof at cold. Nagising sila Lain kinabukasan na hindi pa tumutunog ang kanyang alarm sa cellphone, kaya ang buong akala niya ay maaga pa. Subalit nanigas ang kanyang katawan nang makita sa wall clock na alas 9 na ng umaga. Nakatulog siya hanggang alas 9 ng umaga. Nagmamadaling hinanap nila Lain ang kanyang cellphone para alamin kung bakit hindi iyon tumunog, pero halos baliktarin na niya ang kanyang kama ay hindi niya iyon makita. Dali-daling nagpunta sila Lain sa banyo para saglit na maligo at halos 15 minutos lang ang nakalipas nang lumabas siya roon. Mabilis ang kilos niyang nagbihis saka nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Sa sala, nadatnan niya roon si Knives na prenteng nakaupo sa sofa. Magkaekis ang mga binti at may kaharap na laptop na ang pinanonood ay tungkol sa financial information. Nagtaka rin siya kung bakit naroon pa rin ang lalaki at hindi pa pumapasok sa trabaho. Naglakad pa palapit sa lalaki sila Lain at kaagad niyang nakita sa glass table na nasa harap nito ang kanyang cellphone. Kaagad itong kinuha nila Lain at kunot noong tumingin kay Knives. Bakit nandito ang cellphone ko? Kinuha ko, sagot ni Knives na ang tingin ay nanatili sa pinanonood, inutusan ko si Mr. Miller na bigyan ka ng sick leave. Natigilan sandali sila Lain at hindi alam kung ano ang dapat niyang sabihin sa lalaki. Dapat ba niya itong pasalamatan o ano? Pinagmasdan din niya ang istura ni Knives ng mga sandaling iyon dahil tila wala rin itong balak na pumasok sa trabaho. Nakasuot ito ng simpleng blue-collared shirt at black trousers, ang buhok ay nakabagsak sa bandang noo. Kumpara sa karaniwan itong imahe na isang superior boss, mas kaswal at presko itong pagmasdan. Bakit ka nakatingin? Tanong ng lalaki na ang mga mata ay naroon pa rin sa kaharap na laptop. Uminit naman ang pisngi nila Lain at nakaramdam ng hiya. Wala, may naisip lang ako, nauutal na sagot niya. Iniisip mo ba kung paano mo ako mapapasalamatan? Hindi naman ni. Does your stomach still hurt? Hindi na masakit, sagot nila Lain sabay kagat ng pang-ibabang labi. Salamat pala kagabi. Iyon ang unang pagkakataon niyang nakatulog ng maayos, kahit na mayroon siyang buwanang dalaw, kaya naman nagpapasalamat siya sa lalaki dahil doon. Nag-angat ng tingin si Knives sa pagkakataong iyon, at nakaarko ang makakapal na kilay habang nakatingin kay Lain. Will you thank me with your lips? Will you thank me with your lips? Nanigas sila Lain sa kinatatayuan nang marinig ang sinabi ng kaharap. At bago pa siya makasagot ay inunat ni Knives ang braso at hinila siya, dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. That's the first time I bought that thing for it, girl. I also massaged your belly for a long time. Sa tingin mo ginawa ko iyon ng libre? Tanong ng lalaki na ang mainit na hininga nito ay tumatama sa punong tenga nila Lain, kaya nakaramdam siya ng tensyon. Kaya kung ganoon, ano naman ang gusto mong gawin ko para makapagpasalamat? Kinakabahang tanong nila Lain. I prefer to do something more than just say thank you. Nakangising sagot ni Knives sabay turo sa kanyang labi. Nakuha na kaagad nila Lain kung ano ang gusto nitong mangyari ng mga sandaling iyon. Nagbigay na ito ng paghiwatig noon tungkol sa bagay na iyon ng kung ano-anong mga tricks pa ang ginagawa nito. Bigla-bigla ramdam nila Lain ang pag-init ng buo niyang mukha dahil sa naisip. How about trying once for 5 times? Namamaos na usal pa ni Knives habang nakatingin sa kanyang mga labi. 5 beses? Grabe talaga itong manukso. 1 beses lang niyang dapat gawin pero 5 beses ang katumbas para sa 100 beses na kanilang usapan sa kontrata. Subalit natatakot sila Lain, isipin pa lang niya ang bagay na iyon. Sa liit ng kanyang bibig ay madali siyang nabubulunan, paano pa kaya kung tulad nitong may napakalaking. Ayaw kong gawin, takot na sagot nila Lain sa lalaki. Lahat ng kalalakihan ay may bad habit at kabilang naroon si Knives. Ang mahalikan lang ng maliit na bibig nito ay hindi sapat para sa kanya. Matagal pa naman niyang hinihintay na mangyari ang eksenang iyon. Isipin pa lang niya ay nai-excite na siya. Dumilim ang anyo ni Knives. 10 times, muli niyang tanong. Hindi ayaw ko, mabilis na pag-iling nila Lain bilang sagot. Kahit gaano pa katukso-tukso ang sinasabi nito ay ayaw niyang subukan.
Natatakot siyang baka mamatay kapag nanabilaukan. Nang makita naman ang takot na ekspresyon ng babae ay sumama ang mukha ni Knives. You really have no conscience. Ang mainit na hininga ng lalaki ay patuloy na nanunuot sa balat niya sa punong tenga, kaya naman sa pagkakataong iyon ay iniwasan ito ni Lalain dahil hindi siya komportable. Hindi naman sa ganyan ginagamit ang konsensya, ni Lalain. Parang wala ka nang ang nararamdamang sakit, wika ni Knives na nakaangat ang gilid ng labi, may lakas ka nang makipagtalo. Matapos sabihin iyon ay walang sabing hinawakan ni Knives ang baba nito ay hinalikan sa mga labi. Marahas at dominante pa rin ang paraan ng paghalik ng lalaki na may kalakip na marahang pagkagat at pagsipsip. Ang kaninang maputlang mukha ni Lalain ay nagkaroon ng kulay dahil sa halik na iyon. Pumatak din ang kanyang luha at mahinang humikbi sa hindi niya malamang dahilan habang kinakapos ng hininga. Pakiramdam ni Lalain ay nanlalata siya, kaya naman napahawak siya sa kwelyo ng lalaki. Hilambri ng luha ang kanyang mga mata at ang pagkakimi niya ay sapat na upang mawala sa kontrol ang isang tao. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Knives habang nakatingin sa nakakaakit na mukha ng babae, hindi rin niya mapigilang kunin ang maliit nitong kamay at pinakilos iyon pababa. Pakiramdam ni Lalain ay nakuryente siya ng masama ang matigas na bagay sa pang-ibaba ng lalaki, kaya naman wala sa sariling nahigit niya ang sariling kamay. Ano ang gagawin mo? Nauutal na tanong ni Lalain. Ano pa ba? Siyempre, sisingilin ko ang kabayaran, anang Knives na may kalakip na panghihikayat ang tinig, be good. If you don't want to go there, use your hand instead. Nanigas si Lalain na tila ba isang robot habang ang kanyang nanginginig na kamay ay muling iginya ng lalaki pababa sa pantalon nito. Hanggang sa tuluyan ng ilabas ni Knives ang naghumindig na pagkalalaki nito na hindi naman magawang tingnan ni Lalain. Naramdaman na lang niya na hinawakan ni Knives ang kanyang nanginginig na kamay at dinala sa pagkalalaki nito. Napasinghap si Lalain, ngunit hindi niya mabawi ang mga kamay dahil hawak iyon ng lalaki. Walang nagawa si Lalain, kundi ipinikit na lang ang mga mata at hayaan ang lalaki sa gusto nitong mangyari. Maya-maya ay naramdaman niyang kumilos ang kanyang kamay sa ritmong taas-baba. Nanatiling nakapikit si Lalain habang ginagawa iyon, inalis na rin ng lalaki ang kamay nito at hinayaan siyang kusang kumilos. Putya! Leseth, dinig niyang pag-ungol ng lalaki, come on faster. Mariing na itikom ni Lalain ang kanyang labi at saka sinunod ang utos ni Knives. Mas binilisan niya ang pagkilos sa pagkalalaki nito. Shit! Your hand is so soft. Halinghing muli ni Knives habang ang mga mata ay puti na lang ang nakikita. Hindi rin na malaya ni Knives na bahagyan niyang nadiinan ang paghapit ng kamay niya sa maliit na baywang ni Lalain dahilan para mapadaing ito dahil sa sakit. Subalit hindi iyon pinansin pa ng lalaki dahil mistulan na itong nababaliw sa pagpapalang ginagawa ni Lalain sa pagkalalaki nito. Putya! Faster! I'm coming! Malakas na ungol ni Knives saka ikinapit ang isang kamay sa sandalan ng sofa na para bang doon kumukuha ng lakas. Mas binilisan naman ni Lalain ang kanyang ginagawa kahit na nakaramdam siya ng pangangalay. Sumungaw rin ang luha sa kanyang mga mata sa hindi siya alam na rason. At ilang sandali pa nga, isang puting likido ang sumirit sa pagkalalaki ni Knives. Sa dami niyon ay kumalat pa ito sa kamay ni Lalain at ang iba ay natapon pa sa sahig. You're so good, hinihingal na anas ni Knives. Nang pagmasdan niya ang babae, namumula ang magkabilang pisngi nito at liig na para bang bagong pitas na mansanas. Hindi mapigilan ni Knives na iyuko ang ulo at halikan ang labi nito na mariing nakatikom. Mahina niya rin itong kinagat upang ibuka nito ang bibig. Matapos ng maalab na halik ay muli niyang pinagmasdan ang babae na may pilyong ngiti sa labi. It's not enough. Sa banyo, sa dining room, sa kama, sa sink. None of these places can be escaped, nakangising wika ni Knives na ikinatulala ni Lalain. Buong akala ni Lalain ay doon na matatapos ang lahat, subalit nagkakamali siya. Maya-maya ibigla siyang pinangko ng lalaki patungo sa banyo at mabilis na pinaupo sa sink. At doon, muling ipinagpatuloy ni Knives ang mainit na eksena na nagdulot sa kanya ng nakababaliw na pakiramdam. Nang mga sumunod na araw, naging busy si Knives at ni hindi ito nagpakita sa Debonair ng ilang araw, ganoon din sa Dawson Residence. Walang ideya si Lalain kung saan ito nagpunta dahil hindi naman sila nakikialam sa buhay ng isa't isa. Purong sex lang ang namamagitan sa kanila at bukod sa bagay na iyon ay wala na.
Naging komportable sila lain habang wala ang lalaki, lalo na kapag nasa kumpanya siya. Nakakakilos siya ng maayos at hindi nag-aalala na baka muli siyang ipatawag ni Niv sa pribadong opisina nito at makaisip na naman ng kung anong bagay. Kinatanghalian, habang nagpapahinga sa employees lounge, dahil katatapos lang niyang kumain ng lunch, ay lumapit sa kanyang mesa si Amy Aya, ang kanilang team leader. Lalain, tingnan mo si Mr. Dawson, napakagwapo, tila kinikilig na bulalas ni Amy Aya saka ipinakita sa kanya ang cellphone na hawak. Nakita nila Lain na tungkol iyon sa Business News Flash, kung saan si Knaves ay attend ng ribbon cutting ng bagong pasinayang Dawson's Bay Chemical Company bilang katawan ng ama nitong si Mr. Kennedy Dawson. Sa screen, makikita si Knaves na nakasuot ng slim-fitted executive suit na kulay blue na pinarisan ng white long-sleeve polo bilang panloob. Nakabukas ang buttons niyon at ang style ay mas moderno kaysa sa karaniwan nitong isinusuot na nakapagbigay ng mas gwapo at eleganteng imahe sa lalaki. I have never seen a man as handsome as him in all my life. He's like a Greek god incarnate, saad ni Amy Aya na manghang-mangha. Sumang-ayon sila Lain sa papuri na iyon ni Amy Aya dahil hindi mapagkakaila at natatangi naman talaga ang angking kagwapuhan ng lalaki. If I can sleep with such a handsome man next to the bed, I will die with no regrets, dagdag pa ni Amy Aya na tila nananaginip ng mga sandaling iyon. Lihim namang nakagat nila Lain ang ibabang labi dahil sa narinig at hindi sumagot. Hinayaan lang niya si Amy Aya sa gusto nitong sabihin. He has a very pointed nose, maybe he's good in bed too. Pagpapatuloy pa ni Amy Aya na tila kumikislap pa ang mga mata. Hindi naman, wala sa sariling sagot nila Lain habang ang paningin ay nasa cellphone at pinanonood ang lalaki na nagsasalita. Naalala pa niya noong unang beses na may nangyari sa kanila ni Knives. Masyado itong marahas at walang pag-iingat. Hindi nagtagal, gumagawa na rin ito ng foreplay na unti-unti rin naman niyang natutunan kaya hindi na iyon ganoon kasakit. Hindi, nagtatakang tanong naman ni Amy Aya na may pagkatsismosa ang ekspresyon ng mukha, how did you know? Natutop naman nila Lain ang bibig at realized na nasabi pala niya iyon nang wala sa sarili. O wala po, yun na Aya. Hula ko lang po, kinakabahang sagot nila Lain sa kaharap. Parang hindi naman. May nabasa akong book ng physiognomy, yung mga tulad ng ilong ni Mr. Dawson na ganyan katangos, may rare talent sa alam mo na sa sex, nakangising paliwanag pa ni Amy Aya kay Lain. Hindi naman lahat ng sinasabi ng mga yan ay totoo, yun Aya. Minsan, baliwala rin ang pagkakaroon ng gwapong mukha, sagot nila Lain habang nililigpit ang mga gamit niyang nakapatong sa mesa. Pabalik na kasi siya sa kanyang table dahil malapit nang matapos ang break time niya. May sasabihin pa sana si Amy Aya nang mapansin nila Lain na nawala ang ngiti ng kanilang team leader at napalitan ng kabadong anyo. Good afternoon, Mr. Dawson, kinakabahang bati ni Amy Aya sa bagong dating na Chief Executive Officer. Namutla naman sila Lain nang mapatingin sa malamig na anyo ng lalaki. Ang sumunod na segundo ay nanigas siya na kinatatayuan at hindi makapagsalita. Bakit na napakamalas niya? Narinig ba nito ang kanyang sinabi? Nagtama ang paningin nila Lain at Nives subalit dahil sa nararamdamang guilty dahil pinag-uusapan nila ang lalaki, ay nagyuko ng ulo sila Lain. Good afternoon Mr. Dawson. Nautal na bati naman nila Lain. Lihim niyang hiniling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa dahil sa matinding kahihiyan. Hindi sumagot ang lalaki, sa halip ay nilampasan lang sila nito at tuloy-tuloy na naglakad kasunod sa likuran si Mr. Miller at iba pa. Bigla ding naglaho ang nakakatakot na aura na lumukob sa lugar na iyon nang tuluyan itong makalayo. Nakahinga naman ng maluwang si Amy Aya nang makitang wala na sa kanilang paningin ang Chief Executive Officer sa kaalanganing mumiti kay Lain. Don't worry, I'm sure Mr. Dawson didn't hear that. Wika ni Amy Aya kay Lain kasabay ng mahinang tapik sa kanyang balikat. Hindi naman nakapagsalita si Lain. Marahil kung bingi ang lalaki ay hindi nga nito maririnig ang sinabi niya pero base sa nang aarok nitong tingin ay alam niyang narinig nito iyon. Isa pa, mukha lang itong kalmado ngunit alam niyang sa loob-loob ni Knives ay gusto nitong manakmal, but admit it, Mr. Dawson is extremely handsome. Makita ko lang siya araw-araw, nabubuhay ang katawang lupa ko, nakangiting sabi pa ni Amy Aya na tila isang fangirl, pero kaagad ding sumama ang mukhang nito ng tila may naisip.
I will curse the woman he sleeps with, nakangusong pangdagdag ni Aya. Hindi sinasadyang nasamid naman sila Lain ng kanyang laway dahil sa sinabi ni Aya, dahilan para mamula ang kanyang mukha. Are you okay? What happened to you? Kunot noong tanong naman ni Aya, at sa kamarahan siyang tinapik sa kanyang likod. Oo po, wala ito, anila Lain sa kakiming bumiti sa team leader, Aya. Wag na po nating pag-usapan ang personal life ni Mr. Dawson dahil baka marinig pa ng iba, paalala pa nila Lain sa babae. You're right, segunda naman ni Aya, let's go. The break time is over, anyaya pa ni Aya sa kanauna ng naglakad. Subalit bago tuluyang magtungo opisina ay dumaan muna sila Lain sa coffee room para kumuha ng mainit tubig dahil balak niyang magtimpla ng kape upang huwag antukin sa kanyang desk. Nang makakuha ay muli niyang ipinagpatuloy ang pagtungo sa opisina, subalit habang naglalakad sa hallway isang figura ng babae ay bumangga sa kanya na para bang walang kita. Sa lakas niyon ay napaatras sila Lain ng ilang hakbang. Ang paper cup na hawak niya naglalaman ng mainit na tubig ay tumapon sa kanyang paanan, na tumago sa suot niyang puting sapatos at pumaso sa kanyang maliit na paa. At bago pa maibuka nila Lain ang kanyang bibig ay isang maarteng tinig ang narinig niya sa kanyang tagiliran. Oh my God! Wala ka bang mata? Tanong nito masama ang tingin. Natigilan naman sila Lain. Hindi ba Tito ang bumangga sa kanya? Bakit ngayon, gusto nitong palabasin na siya pa ang may kasalanan? Nang mag-angat ng tingin sila Lain, ay napakunot noo siya nang makilala kung sino ito. Ito lang naman ang babaeng kasama ni Gneves na kumain sa restaurant at nagpunta sa Debonair last time si Lila ay nakasuot ng black halter dress, may magandang mukha at katawan. At mayroong bitbit na black Goxi handbag na kataas ang mga kilay nito habang nakatingin kay Lain at bakas ang iritasyon sa mukha. Excuse me, miss. Di ba ikaw ang bumangga sa akin? Kunot noong tanong nila Lain sa babae. What the hell? I bumped you. Nakataas ang mga kilay na pinagmasdan siya ni Lila sila Lain na para bang isang joke ang sinabi nito, Gary would I bump into yours. Alam mo ba ang halagang clothes, bag at shoes ko? Even your 1 year salary is not enough to buy them. Will I purposely bump into someone like you to get the clothes dirty? Hindi namang maiwasang magtaka nila Lain dahil sa atake nito. Ang tinatanong lang naman niya ay kung bakit siya nito binangga pero kung ano-ano na ang pang-iinsultong sinabi nito sa kanya. Dahil ayaw nang makipagtalo pa nila Lain sa babae kaya prinangka na lang niya ito. May surveillance camera ang Debonair. Dahil ayaw mong umamin, pwede tayong mag-request para review ang cameras. Sarkastikong tumawa naman si Lila sa narinig. You have a lot of power, don't you? Ang isang poor na intern request para i-review ang camera. Are you an idiot? If someone didn't know you, you would be mistaken for the boss of Debonair, natatawang sagot nito kay Lain. Hindi naman makapaniwala sila Lain sa mga narinig. Ito na nga ang may kasalanan, kung ano-anong masasamang salita pa ang sinasabi nito sa kanya. Sinabi ko bang ako ang boss? Ikaw ang nagsabi na binangga kita, hindi ko ba pwedeng i-check ang surveillance camera para mapatunayan na inosente ako? Matapang na tanong nila Lain sa kaharap. Prove your innocence. Sa tingin mo, mukha kang inosente, nakangising tanong ng babae na may kalakip na pang, iinsulto ang tinig, are you really here to work? Look at yourself, you look seductive. Puno ng panghahamak ang mukha ni Lila habang nakatingin kay Lain at nakangisi ng mga sandaling iyon, stop dreaming. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin at isipin mo kung worthy ka ba. You're just a cheap thing to be played, Gilay man. Noong una pa lang ay may pagdududa na talaga sila Lain sa inaasal ng babae, at ngayon napatunayan niyang gusto talaga nitong makipag-away kaya sinadya nito na banggain siya. Sinadya mong banggain ako, kilala mo ba ako? Prangkang tanong nila Lain sa kaharap. Isa ka lang pulubi, kaya bakit kikilalanin kita? Natatawang sagot ni Lila. Lila doesn't take someone like this woman seriously, so she won't hide the truth anymore. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng babae ang tinutukoy ni Olivia na lumandi kay Gneves. Isa ka lang palang cheap na babae. No wonder, you seduce men because you are poor and have nothing to eat. Kung ganoon, si Olivia pala ang nagsabi sa babaeng kaharap ng tungkol sa kanila ni Gneves. Umiling-iling sila Lain. Hindi mo na dapat isipin pa kung gutom ako o busog pero gusto ko lang malaman mo na nasa kumpanya tayo.
Kung tungkol ito sa pribadong buhay ni Mr. Dawson, siguro dapat kang maghina-hinay sa pagsasalita. Oh, kung ganon, natatakot ka rin palang malaman ng iba. Sino ka ba naman, di ba? Sagot naman ni Lila na puno ng panunuya, men love novelty. Knives were just bewitched for a while and fell asleep for fun. Naiintindihan ko yan, pero kailangan mo ring alamin kung ano ang posisyon mo. Since you've become a slut, don't be too ignorant of your limitations and don't be delusional, nakangising saad ni Lila habang magkakrus ang mga braso sa dibdib at punong-puno ng kaarogantehan. Hindi naman nagpatalo sila Lain sa babaeng kaharap, sa halip makikita sa mga mata niya na tila na-excite ito sa nangyayari. Excuse me, pwede ko bang matanong kung anong posisyon mo para sabihin sakin ang mga to? Nakangiting tanong nila Lain. What do you mean? Tanong ni Lila na biglang nawala ang ngiti sa labi. Tumaas ang gilid ng labi nila Lain, asawa ka o girlfriend ni Mr. Dawson para magkaroon ka ng karapatan para sabihin sakin ang mga bagay na yan. Sandaling natigilan si Lila at tila ba na, short-circuit ang kanyang utak matapos ang tanong na iyon. Ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa babae ng mga oras na iyon. Mukhang wala ka rin sa tamang posisyon para magsalita, pagpapatuloy nila Lain ang hindi sumagot ang babae, kung ganoon, ano ang purpose mo para sabihin sakin ang lahat ng to? Iyon ay dahil inakit mo si Mr. Dawson pero nabigo ka. At ngayon, kaya ka lumapit sa akin dahil gusto mo akong sirain. Tama ba? Ang mga salita nila Lain ay tila ba naging bala na tumama sa ulo ni Lila. Hindi lang siya nabigo na akitin si Knives, kundi 2 beses din siya nitong itinapon na parang basura. Kaya ang lahat ng sinabi nila Lain ay isang malaking sampal pata kay Lila bilang isang babae. Pulang-pula ang mukha na humarap si Lila. Anong kalokohan ang sinasabi mo, bitch? Kung kalokohan man ang sinasabi ko o hindi, alam mo dapat yon sa sarili mo. Saad pa nila Lain sa pinulot ang paper cup na nalaglag sa sahig at bumalik sa coffee room para maghugas ng kamay. Ang ugali niya ay nakadepende sa taong kaharap niya. Bagaman minsan ay masama ang trato sa kanya ni Knives, pero at least totoo siyang tinutulungan nito. Nagpapasalamat siya sa lalaki dahil doon kaya naman willing siyang magparaya sa anumang gustuhin nito. Isa pa, kadalasan ay sa kama lang naman siya pinahihirapan nito na hindi magandang ugali ng lalaki pero hindi naman ito sumusobra. Katulad na lang noong nakaraan na gusto nitong gamitin ang kanyang bibig sa pakikipagtalik pero dahil sa ayaw niya ay hindi siya nito pinilit. Pero ang babaeng kaharap niya ay walang pinipili. Hindi lang siya nito sinadyang banggain kundi sinabihan din siya nito ng kung ano-anong masasakit na salita. Kaya imposible para sa kanya na hayaan lang ito at hindi lumaban. Nang matapos maghugas ng kamay at paalis na sana ay biglang sumulpot muli si Lila at pinigilan siya. Bitch! You think too highly of yourself even though other people are just playing with you. Do you think Knives will marry you, huh? Kung ganon, nahihibang ka na galit na wika ni Lila. Kung ganon iniisip mo rin bang pakakasalan ka ni Mr. Dawson, nakangiting balik tanong nila Lain sa babae habang nakatingin. Bitch, bulalas ni Lila habang nakaduro sa mukha nila Lain na para bang gusto siyang kainin ng buhay. Kitang-kita sa mukha ng babae ang frustrations nito dahil sa mga sinabi nila Lain, kaya naman malamig siyang nagsalita, kung ako sayo, hintayin mo munang magkaroon ka ng karapatan bago ka magpakitang gilas sa iba, kaysa magpanggap ka na asawa ni Mr. Dawson at manugod ng iba dahil di. Sinadya nila Lain na ibitin ang sasabihin sa ngumiti sa babaeng kaharap. Dahil magiging katawa-tawa ka lang, wika nila Lain na binigyang diin ang bawat salita. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na rin sila Lain at naglakad palayo. Hindi siya natatakot sa babae lalo pat nasa kumpanya sila ng mga oras na iyon. Dahil kung nasa tamang pag-iisip pa ang babae, alam nito na ang masyadong pagsasabi ng pribadong mga bagay ay magiging malaking sampal at sisira sa imahe ni Knives Dawson. Ay the Chief Executive Officer's Office. Matapos kausapin ni Lila ang sekretary niya tungkol sa isang bagay, ay mabilis na rin niyang pinatay ang tawag at marahang binuksan ang nakasarang pinto na yari sa antique wood. Kaagad na sulyapan ni Lila ang gwapong lalaki na nakatalikod na nakaupo swivel chair sa harap ng mamahaling desk. Ang malapad nitong balikat at likod ay humakahab sa suot nitong black executive suit. Nag-uumapaw din sa sex appeal at punong-puno ng intimidating aura. Ilang mga babae ba ang hindi lalambot ang tuhod sa tuwing kasama ito? Lila sway her hips as she walked towards Knives.
Knives, it's Daddy's birthday next month. I handed the invitation letter to Uncle Kennedy, but he said that should give it to you personally. I really had no intention of disturbing you at the office, kaagad na bungad ni Lila sa lalaki. Last time kasi, sinabihan siya ng lalaki na huwag nang magpunta sa kumpanya kahit kailan. Kaya naman kaagad niyang sinabi ang dahilan ng kanyang pagpunta niya roon para manahimik ito. At pagdating kay Uncle Kennedy, dapat alam ni Knives na gusto ng daddy nito na mapalapit sila sa isa't isa, kaya naman gumagawa ng paraan ang matanda para maisakatuparan iyon. Just leave the invitation letter and you can go, malamig na sagot ni Knives sa babae na hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. Nanigas sa kinatatayuan si Lila ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam na ganoon kalupit ang lalaki pagdating sa kanya, pero buti na lang ay nakapaghanda siya sa ganoong senaryo. Matamis na ngumiti naman si Lila, actually, I'm not really here to deliver the invitation. I'm here to discuss the Manila Stadium project on behalf of AV Father. Ani Lila sa kanaupo sa swivel chair na nakatapat ng desk nito. Ang Mendoza Construction ay isa sa pinakamalaking construction company sa Luzon, at ito ang dealer ng Debonair pagdating sa construction supply. Another reason Lila wants to stay in Knives' office for a little while longer is because the last time she went there, the whole company talked about her being his girlfriend. Of course, she wanted to confirm the rumor. Nang marinig iyon ay nag-angat ng tingin si Knives at pinuko lang ng aarok na tingin ang babaeng kaharap. Nakaramdam ng kaba si Lila dahil sa tinging iyon ng lalaki pero nagpanggap siyang kalmado pa rin at sinabing, hindi ba nagbukas ako ng sarili kong company? Daddy told me to close it and just study how to run the family business. Nang sabihin iyon ni Lila ay mailihim siyang agenda. Gusto niyang ma-realize ni Knives na kapag siya ang pinakasala nito ay mas magiging malakas ang kanilang kumpanya. Sino ba namang aayaw sa ganoon? Dahil tungkol na sa negosyo ang pinag-uusapan, hindi na magawa pang paalisin ni Knives ang babae, kahit pa nairita siya na naroon ito sa kanyang opisina. Tinapik ni Knives ang kanyang glass desk gamit ang kanyang daliri na parabang inip na inip. Where's the report? Tanong niya sa kaharap. At dahil pinaghandaan ni Lila ang lahat ng iyon para mas matagal pa ang paglalagi niya sa opisina ni Knives, ay kaagad niyang inilabas ang black folder mula sa handbag niyang hawak. Ipinahatid niya iyon kanina sa kanyang sekretary bago siya magpunta sa kumpanya. Mabilis na inabot ni Knives ang folder at pinasasadahan ang tingin bago muling sumulyap sa babae. Ikaw ba ang nagsulat nitong report? Tanong niya. How can Lila do such a thing when all she does in life is party, drink, and travel? But because she wanted to impress Knives, she nodded and smiled at him. Yes, pero dahil first time kong gumawa ng report, alam kong marami pa akong pagkakamali, nakangiting sagot ni Lila. Really? Kung ganon sabihin mo sa akin kung paano mo i-implement ang plano sa report mo, tanong ni Knives sa nanunuring tingin. Natulos si Lila sa kinatatayuan at tinakasan ng kulay ang mukha. Paano naman niya malalaman kung paano magpatakbo ng isang kumpanya? She didn't even look at that report. Not because she didn't want to, but because she couldn't understand the report as if it was a mystery. Boom! I want to plan EUD. Hindi na maituloy pa ni Lila ang sasabihin dahil nagkandabuhol na ang kanyang dila dahil sa takot at matinding kaba para sa sasabihin ng lalaking kaharap. Akala ko ba ikaw ang gumawa ng report? Bakit di mo maalala kung ano ang nakasulat dito sa report? Nanunuyang tanong ni Knives sa kaharap. No, I'm just nervous, pagdadahilan naman ni Lila. Pinukol ni Knives ng malamig na tingin si Lila, since you came here to discuss the project, the most basic thing you should know is how to be proficient and fluent in what you say. Also, you should know with all your heart what is contained in your project proposal, not that you just came here to waste time. Parang sinampal si Lila ng mga salitang iyon ni Knives, at halos matumba pa nga siya sa kinatatayuan dahil sa matinding hiyang nararamdaman. Sa susunod, magpapunta ka rito ng magaling makipag-usap. At ayaw ko na sanang mangyari pa ito. Otherwise, baka kailangan kong pag-isipan kung dapat ba akong makipag-cooperate sa inyong kumpanya, wika ni Knives sa malamig na tono at blangkong ekspresyon ng mukha. Matapos nyon, itinaas niya ang kamay at sinenyasan ang babae na lumabas na ng kanyang opisina. Natulala naman si Lila at hindi alam ang gagawin ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na dahil sa ginawa niya ay malalagay sa alanganin ang kanilang kumpanya.
At sa oras na malaman iyon ng kanyang daddy ay sure niyang malalagot siya rito. Her daddy is already facing problem, so she will definitely be in trouble when he discovers what she has done. Ayaw man umalis, walang nagawa si Lila kundi sumunod sa sinabi ng lalaki. At isa pa, walang siyang mukhang maihaharap kay Neves dahil sa kanyang ginawa. Matapos kalmahin ang sarili, ngumiti ng pilit si Lila at tumingin sa lalaking kasalukuyang nakatuon sa laptop ang paningin. I'm sorry, Neves, I won't make this mistake again, hinging paumanhin ni Lila sa lalaki. Neves didn't answer or even look at the woman, instead he just kept his eyes on the laptop in front of him. Don't overwork yourself and take care, dagdag pa ni Lila sa katuluyang lumabas na puno ng kaba ang dibdib. After leaving the office and walking in the hallway, Lila met Lalaine again, which made her feel furious. Inirapan niya ang babae at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib sa kahinarangan ang daraanan nito. Guess what Neves and I did inside his office for so long, nakangsing sabi ni Lila sa kaharap na babae. Noong una, hinahangaan ni Lalaine ang babaeng kaharap dahil napakaganda nito na tila ba isang diyosa, pero ngayong nakilala na niya ito ay nagbago ang tingin niya rito. Hindi ako interesadong alamin, malamig na saad ni Lalaine. Nang maisip ni Lalaine na ganitong tipo ang gusto ni Neves, ay nakaramdam siya ng pagkasuya. Sana lang ay tuparin ng lalaki ang kanilang kasunduan na pakakawalan na siya nito sa oras na makahanap na ito ng ibang babae. Kaya naman niyang bayaran ng paunti-unti ang 1,000,000 na hiniram niya rito, ang hindi lang siya matatanggap ay makikihati siya sa lalaki sa ibang babae. Natatakot ka bang malaman kung gaano ka-passionate si Neves sa akin? Tanong pa ni Lila na hindi tumitigil sa mga patutsada. Marahan pang hinaplos ni Lila ang kanyang collarbone, gamit ang sariling kamay upang ipakita ang mapulang marka doon na mula sa pagkakakurot niya kanina sa sarili. Parang naduduwal at gustong masuka ni Lalaine ng mga sandaling iyon. Paalis na sana siya ngunit nagbago ang kanyang isip at muling humarap sa babae. Kung ganoon, ano naman ang ginawa niyo roon? Tanong kunwari ni Lalaine sa kaharap. Iyon naman ang pinakahihintay ni Lila na mangyari, ang papaniwalaan ang kaharap na mayroon talagang namagitan sa kanila ni Neves. Ano pa ba sa tingin mo? Of course, T. Gamit ang dalawang daliri ay hinipo ni Lila ang pang-ibaba niya saka kunwari ay hiyang-hiya na nagsalita. I said no, but there is no way. Neves was too enthusiastic, and of course, I couldn't stand him so granted his wish. Ang buong akala ni Lila ay magiging miserable ang itsura ng babaeng kaharap pero nagtaka siya nang makitang ngumiti ito pagkatapos niyang sabihin iyon. Good afternoon, Mr. Dawson, nakangiting bati ni Lalaine kay Neves. Nataranta namang lumingon si Lila sa kanyang likuran at nakita niyang nakatayo roon si Neves nakapamulsa ang isang kamay sa pantalon at walang kasinlamig ang tingin sa kanya. Umangat ang gilid ng labi ni Neves saka nagsalita, "Yun na Lila made me fulfill the wish. Paanong ako mismo ay hindi ko alam." Sa isang iglap ang makulay na mukha ni Lila, dahil sa make-up, ay naging maputla dahil sa sinabi ni Neves. Freaking bitch! How dare she trick me? That's not what I meant, Neves, nautal na sagot ni Lila sa kabumaling kay Lalaine na noon ay tahimik lang na nakikinig. It's this bitch. Sabay turo niya kay Lalaine na nagangalit ang ngipin. Ni hindi magawang murahin ni Lila ang babae sa harapan ni Neves ng mga sandaling iyon, kaya naman nilunok na lang niya ang mga gustong sabihin sa malanding babae. Binigyan niya ako ng inspiration. Sagot ni Lalaine na pilit inartehan ang tinig kahit na alam niyang sablay siya pagdating sa ganoong bagay. Pero base sa reaksyon ni Neves, alam niyang naniniwala ito na hindi lang ang sinabi ni Lila ang totoo ng mga sandaling iyon. Plano ko na talagang lumihis ng daan pero pinahinto mo ako at sinabihan na tumingin sa salamin dahil mukha akong cheap at maruming babae. Ayaw kitang patulan kaya umiwas ako pero hinarangan mo ang daanan para sabihin kung ano ang ginawa ninyo ni Mr. Dawson sa office niya, mahabang sagot ni Lalaine na mukhang inosente ng mga oras na iyon. Natigagal naman si Lila sa mga narinig at pakiramdam niya ay nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya akalain na ang lalampalampang babae na nasa harapan niya ay nagawang magsumbong ng ganoon kay Neves. Gusto ba nitong mamatay? Cheap and shabby, isip-isip ni Neves habang pinupukol ng masamang tingin si Lila. It seems that you are not satisfied with the image of the employees, Jmel Lila, tanong ni Neves na nakaarko ang makakapal na kilay. Halos madurog naman ang ngipin ni Lila dahil sa panggigigil,
pero sa isang iglap ay napalitan iyon ng nagpapaawang mukha. Knives, don't listen to her talking nonsense. Ni hindi nga nag-apologize ang babaeng iyan nang banggain niya ako. After reprimanded her, maybe she harbored a grudge against me, that's why she spoke like that. Sad ni Lila na himig na kumbinsi. Napakunot noo sila Lain dahil sa kasinungalingang sinabi ng babaeng kaharap. Nagkakamali ba siya ng pandinig? O harap-harapan lang talaga siya nitong binabaliktad? Hindi ba parang tinatapakan na nito ang pagkatao niya? Bumuntong hininga sila Lain sa kahinarap si Lila at nagsalita. Malalaman natin kung sino ang nanadyang magbangga kung itsi-check natin ang keys camera. Sagot niya rito, saka ibinaling ang tingin kay Knives, Mr. Dawson. Sorry pero mauna na po ako. Marami pa akong gagawing drafts, paalam niya sa lalaki. Anyway, nasabi na naman niya ang gusto niyang sabihin. Hindi naman niya kontrolado kung ano ang iisipin at gagawin ni Knives matapos niyang marinig ang mga iyon. Naisip din niyang maaaring tama si Lila. Alam niyang hindi pag-aaksayahan ng oras ni Knives na i-check pa ang keys camera para lang sa ganoong bagay. Tuloy-tuloy nang naglakad sila Lain at iniwan ang mga ito dahil marami pa siyang mga drafts na kailangan tapusin ng araw na iyon. When Lalaine finally left, the atmosphere between Knives and Lila became cold. Nang makita ang madilim na anyo ni Knives, parang gustong tumakbo ni Lila palayo. Kaya kahit kinakabahan ay pilit siyang umiti sa lalaki at sinabing, Knives, it's getting late. Ayaw ko nang istorbohin ka kaya mauna na ako. Lila, putol ni Knives sa pagsasalita ng babae. Nanigas naman ang katawan ni Lila dahil doon. This will be the last time you do this. When I find out that you are spreading rumors outside, don't blame me if I don't give your daddy a face. Malamig na saad ni Knives matapos ay tumalikod na at iniwan ang babae. Shaking with anger, Lila looked behind Knives as he walked away. Hate can be seen in her eyes and clenched fists. Pagbabayarin niya ang Lalain Aragon na iyon. Makikita niya. Pagsisisihan ng babaeng iyon na kilaban siya nito. Nang makabalik sa kanyang opisina, kaagad dinawagan ni Knives ang sekretary niya na si Liam Miller sa intercom. Mr. Miller, ibigay mo sa akin ang footages ng TK's camera ng pagpunta ni Lila sa kumpanya. Utos niya na may seryosong anyo. Hindi kaagad nakahuma si Liam sa narinig. Bakit bigla yatang naging interested ang kanyang boss kay Lila? Gayunpaman, kahit nagtataka ay mabilis na kumilos si Liam at sinunod ang utos ng kanyang boss. Kaagad niyang ipinasa sa laptop nito ang surveillance video ng oras na dumating si Lila sa Debonair. Alright Mr. Dawson, just wait for the moment, sagot naman ni Liam sa kabilang linya. When the files were received, Knives immediately watched the surveillance video, and that's when he saw that Lila had intentionally hit Lalaine, who was just walking and Knave. Mukhang masyadong naging mataas ang tingin ni Lila sa kanyang sarili. Ang lakas naman ng loob nitong galawin ang kanyang empleyado sa loob ng sarili niyang kumpanya. Bagang siyang muling tinawagan sa intercom ang sekretary at nag-utos, sabihan mo ang mga security na huwag papapasukin ng kumpanya ko si Lila Mendoza, kahit na ano pang excuse ang sabihin niya. Okay, Mr. Dawson, alerto namang sagot ni Liam sa kabilang linya. Muling itinuon ni Knives ang paningin sa surveillance footage, at dahil walang sound ay hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Pero base sa tingin niya, mukhang hindi naman masyadong nahirapan si Lalain, dahil may pagkakataong nakangiti pa ito samantalang si Lila naman ay masama ang mukha. Isinandal ni Knives ang likod sa swivel na kinaupuan habang patuloy na pinanonood ang footage. Nakaangat ng gilid ng kanyang labi at bakas ang pagka-interes sa babaeng pinanonood. It seems that he raised was not a small kitten, but a wildcat with a soft and cute appearance. Habang naghahanda pa uwi, nag-vibrate ang cellphone ni Lalain sa bulsa ng suot niyang palda. Nang kunin niya ito para tingnan ay nahintakutan siya ng mabasang si Knives iyon. Hintayin mo ako sa basement floor. Iyon ang laman ng maikling text message nito. Iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na nag-text ito sa kanya at hindi tumawag na madalas nitong ginagawa. Tuloy ay kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip. Hindi kaya nagalit ito dahil nakipagsagutan siya kay Lila? Parurusahan ba siya nito? Nang tuluyang makauwi ay kaagad dumiretso si Lalain sa bus stop. Hindi siya maglalakas loob na makipagkita kay Knives sa loob ng kumpanya. Sapat nang si Lila ang nakikita ng mga taong kasama nito.
Ayaw niyang maging kaaway ng publiko at pati na rin ng mga empleyado sa Debonair na humahanga sa lalaki. Halos 20 minutos nang makarating siya sa Dawson Residence. Nagtuloy-tuloy siya ng lakad papasok sa gusali hanggang sa makarating sa suite. Matapos pindutin ang code ng automated door ay pumasok sila Lain at nagpalit ng pangbahay na tsinelas. Sinuri pa niya ang kanyang paa dahil mayroong parte niyon ang namumula at bahagyang maga dahil natapunan ng mainit na tubig. Ngunit ipinagpasalamat din niyang wala itong paltos kaya makakalakad pa rin siya ng maayos. Kaagad nag-shower sila Lain, ngunit dahil bahagya maga kaya iniwasan nila Lain na mahawakan iyon sa takot na baka mapaltos. Binanlawan din niya ang tinamong paso ng malamig na tubig nang sa gayon ay mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Habang nasa kwarto sila Lain at katatapos lang may blow-dry ng buhok ay dumating naman si Gneves. Mabilis itong pumasok sa kanyang kwarto na may madilim na anyo. Umahon naman ang kaba sa dibdib nila Lain dahil sa takot at ramdam niya ang guilty habang nakatingin sa lalaki. Tumayo siya sinalubong ito. Sorry, nauna na akong umuwi, hinging paumanhin niya. Nang marinig naman iyon ay nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Bahagya itong lumambot dahil sa sinabi niya. Sinadya mo ba talagang gawin yon? Tanong ni Gneves na nakaangat ang gilid ng labi. Akala ba nito ay hindi niya mahahalata na iniiwasan siya nito? Hindi dapat tayo nakikita na magkasama, maliban kung tungkol sa trabaho. Ayaw kong pag-usapan nila tayo. Lumapit si Gneves sa kanya at mahinang pinisil ang kanyang pisngi. Maraming beses na tayong nagtabi sa kama pero natatakot ka pa rin sa tsismis. Nag-angat naman ng tingin sila Lain at sinalubong ang mga mata ng lalaki. Di ba ikaw ang nagsabi na hindi dapat malaman ng iba ang tungkol sa relasyon natin? Natigilan si Gneves sa narinig at naging seryoso ang kanyang anyo. Matalas ang dila. Hindi naman nakasagot sila Lain. Hindi ba ito naman ang nagsabi ng bagay na iyon? Bakit parang galit pa ito ngayon? Nang sumunod na segundo, namalayan na lang nila Lain na umangat siya sa ere at kinarga na ni Gneves sa kanyang bisig at inilapag sa malambot na kama. Dahil sa taranta ay naitulak niya si Gneves at sinabing, nangako ka sa akin na hindi mo na ako hahawakan kapag mayroon ka ng ibang babae, na utal sa wika nila Lain. Bagaman iniisip nila Lain na hindi nagtalik ang mga ito, mayroon pa ring mapupulang marka sa katawan ni Emilila na marahil ay dulot ng mapusok nilang mga halik. Hindi maintindihan nila Lain, pero nakaramdam siya ng depresyon nang maisip na mayroong ibang babaeng kahalikan si Gneves. Pinagmasdan naman siya ni Gneves nang nagtataka. Ni hindi man lang ito natinag at nanatili lang na nakaibabaw sa kanya. Kailangan ko ba talagang hawakan? Nakangising sagot nito. Nakaramdam ng kirot sila Lain sa kanyang dibdib. Tila baliwala lang sa lalaki ang ginawa nito kanina. Hindi ka tumupad sa pangako mo kaya ganon din ako, anila Lain sa kaumiwas ng tingin sa kaharap. Inunat ni Gneves ang kanyang braso upang abutin ang baba nito at marahang pinisil. Want to cheat on me? Ikaw ang unang sumira ng usapan, matigas na sagot nila Lain sa lalaki. Siyempre, wala naman siyang balak na gawin iyon. Pero gusto niyang magmatigas para malaman ng lalaki na hindi biro ang bagay na iyon para sa kanya. Have you chosen who you will replace me with? Tanong ni Gneves sa malamig na boses. Wala pa akong napipili, muling pagmamatigas nila Lain. Do you really want to choose? Ani Gneves na madilim ang anyo at may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Nahigit nila Lain ang kanyang hininga dahil sa matinding kaba pero nanatili pa rin siyang hindi bumibigay sa pang-aasar ng lalaki. Dahil hindi ka sumunod, gagawin ko. Magloloko ka, malamig na tanong ni Gneves. Nakalagay sa agreement na bawal kang makipag-sex sa ibang lalaki. Gusto mo bang magbayad ng compensation? Dahil sa sinabi nito ay nakaramdam ng galit sila Lain. Hindi talaga ito makatwiran kahit kailan. Palagi nitong idinadaan lahat sa pera ang usapan palibhasa ay alam nito na wala siyang kakayahan na barayan ito ng mga sandaling iyon. Di hindi ko nagagawin hanggang bago ako matulog, pang-aasar pa niya. Pero, hindi na natapos pa nila Lain ang sana isasabihin dahil nagulat siya nang bigla siya nitong ibinaliktad at marahas na ibinaba ang suot niyang pajama at pinalo sa puwitan. Nabigla sila Lain. Bagaman lagi siya nitong pinapalo tuwing nagtatalik siya, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa nito iyon nang walang namamagitan sa kanila. Pakiramdam tuloy ay isa siyang bata na pinagagalitan at pinapalo sa puwitan dahil nakagawa ng malaking kasalanan.
Pulang-pula sa galit at kahihiyan ang mukha ni Lalain ng mga sandaling iyon. Bakit mo ako sinasaktan? Tanong ni Lalain. Kung mananakit man ako ng iba, hindi pa mamalo ang gagawin ko, anik ni Yves sa kamarahang pinisil ang pisngi ng kanyang pang-upo. Hindi to pananakit, kundi tinuturuan kita ng leksyon. Sa oras na ulitin mo pa ang pagsasalita ng nonsense, papaluin ulit kita tulad nito, anik ni Yves sa mahinang boses. Ang sama talaga ng ugali nito. Siya na ang niloko at hindi tumupad sa usapan, ito pa ang may gana sasaktan siya. At sino ba namang tao ang mamamalo ng puwit habang nagagalit? Hindi naman siya batang paslit. Ito lang yata ang klase ng lalaki na ganoon ang pag-ugali. Ramdam ni Lalain na uminit ang sulok ng kanyang mga mata at pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa matinding kahihiyan at galit. Kaya naman isinubsob niya ang mukha sa makapal na comforter at humikbi. Ang sama mo. Malinaw naman na ikaw ang unang nanloko, pero gusto mo pa ring saktan ako. Nang marinig iyon ay naging maaliwalas ang mukha ni Gneives at wala sa sariling napangiti. Nagsiselos ka ba? Ipikit ni Lalain ang mga mata at hindi ito sinagot. Bakit naman siya magsiselos? Masama ang pakiramdam niya, pero hindi siya nagsiselos. Hinding-hindi. Hindi sumagot ang babae sa tanong na iyon ni Gneives, kaya naman iniharap niya ang babae sa kanya, hinawakan sa magkabilang pulsuhan, at niyuko upang halikan ito sa labi ng mariin. Hindi pa siya nakontento, sinamahan pa niya iyon ng mariing pagsipsip sa labi. Hindi naman makapanlaban si Lalain sa ginagawang paghalik ng lalaki, kaya ang tanging nagawa na lang niya ay punasan ang kanyang labi. Ramdam naman ni Lalain na humigpit ang pagkakahawak ni Gneives sa kanyang pulsuhan. Halatang hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. Do you hate me? Nakasimangot na tanong ni Gneives habang hawak pa rin ang babae. Hindi naman maitago ni Lalain ang galit sa lalaki at tinitigan niya ito ng masama. Bakit ba ayaw pa rin siya nitong tigilan? Nakakadiri ka kaya wag mo akong hahalikan, galit na wika niya. Okay, I'll kiss you all over and you can throw yourself away. Anang lalaki na para bang baliwala lang ang galit na ipinapakita ni Lalain. Sa galit ni Lalain ay hindi niya mapigilang tumulo ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay argabyado siya sa ginagawa ng lalaki at pumiyok siya ng magsalita. Bakit mo ako bully ng ganito? Umiiyak na tanong niya. Mapula at basa ang sulok ng mga mata ni Lalain dahil sa pag-iyak at ang makapal nitong pilik na tumatakip sa magaganda nitong mga mata ay kaakit-akit sa paningin. Gumalaw ang Adam's apple ni Gneives ng mapalunok at muli niyang niyuko ang kanyang ulo para halikan ang luha na tumutulo sa mga mata ng babae. No, we didn't do anything, saad ni Gneives sa namamaos na boses. May kakaiba ring emosyon na makikita sa mga mata niya ng mga oras na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lalain at hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Nauutal na tanong niya. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang narinig niya o guni-guni lang. Mahinang natawa si Gneives sa kapinisil ang namumulang pisngi ng babae. Ang sabi ko, walang nangyari sa amin ang babaeng iyon. Kaya kung ganoon, ano iyong mapulang marka sa liig ni Emelila? Nagtatakang tanong ni Lalain. Ano namang kinalaman ko doon? Tanong ni Gneives na may himig ng kaunting galit. Ganyan ba ako kagutom sa paningin mo at lahat na lang ng babae ay kakagatin ko? Napakurap-kurap si Lalain habang nakatitig sa lalaki. Nga't masyadong exaggerated ang gusto nito sa mga bagay lalo na pagdating sa sex, pero alam naman niyang hindi ito nagsisinungaling sa kanya pagdating doon. Itinulak ni Lalain ang lalaki. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili, pero masama pa rin ang kanyang loob nang maisip na hindi pa nito ibinabalik ang hinubad nitong pajama niya. Pwede ka namang sumagot ng o hindi, kaya bakit kailangan mo pa akong saktan? Masama ang loob na tanong ni Lalain. Don't give me reputation for domestic violence. Sinaktan ba kita? Nakangising balik tanong naman ni Gneives, saka pinagdikit ang kanyang malalaking palad at ikinuskos na tila ba ng aasar. Spanking is a fun thing in bed. Di mo ba alam, makahulugang dagdag pa niya. Biglang namula ang pisngi ni Lalain dahil sa sinabi nito, pero patuloy pa rin siyang pinagtatawanan ng lalaki. Hindi mo pala alam. Masyado akong naging kampante na alam mo na ang lahat, pang-aasar pa nitong muli kay Lalain. Tumigil ka na, saway ni Lalain na namamaluktot ang maliliit na paa. Hindi siya komportable sa sinasabi ng lalaking kaharap ng oras na iyon. It's okay. Gagawin natin ngayong gabi.
Lalong idinikit ni Gneves ang sarili sa babae at namamaos na bumulong, gagalingan ko di. Hindi naman nakapagsalita sila Lain at iniwas ang paningin sa lalaki. Dapat ba niyang bawiin ang sinabing sinaktan siya nito para tumigil ito? Naputol ang pag-iisip nila Lain at nagulat siya nang biglang bumangon ang lalaki, nagkamot ng ulo at binalaan siya, "Lie down. Huwag kang kikilos." Nagtakip sila Lain ng kanyang mukha dahil sa kaba at matinding hiya. At dahil alam niyang wala siyang takas pa sa lalaki, hindi na siya nagtangkang magpumiglas pa. Ipinikit nila Lain ang kanyang mga mata at naghintay ng susunod na mangyari, ngunit muli siyang napadilat nang marinig na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, senyales na lumabas ang lalaki. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ilang sandali pa nga ay bumalik si Gneves na may dalang medicine kit. Nang mapansin ni Gneves ang pagtataka sa mukha ng babae ay napangisi siya. "Maghintay ka muna sandali kung gusto mo talaga," nang aasar na wika niya. Uminit naman ang pisngi nila Lain dahil sa kahihiyan at nautal na nagsalita, hindi ko na naman." Hindi na nadugtungan pa nila Lain ang sasabihin nang makita na lumuhod ang lalaki sa kanyang paanan at inabot ang isa niyang paa. Kitang-kita rin niya nang magdilim ang anyo nito matapos makita ang paso na tinamo niya roon. Hindi tuloy maintindihan nila Lain ang nararamdaman. Nagagalit ba ito dahil nasaktan siya? "You're so stupid. Bakit hindi ka kaagad nag-utos sa housekeeper na dalhan ka ng gamot pagdating mo?" Singhal ni Gneves sa kanya. Muntik nang mapakislot sila Lain sa kiliting naramdaman ng hawakan ng mainit na kamay ni Gneves ang kanyang mga paa, dahilan para itiklop niya iyon. "Oo, kailang naman ako," sagot niya. Mahinang kinurot ni Gneves ang talampakan nila Lain dahil sa katigasan nito ng ulo. "Okay lang sa'yo kahit ganito na kamaga? But when I slapped your butt, you started crying and making a fuss." Ibinuka nila Lain ang bibig para sana sumagot pero muli rin niyang itinikom. Kahit anong sabihin niya ay magagalit lang ito sa kanya, kaya mas mainam kung tatahimik na lang siya. Matapos malagyan ng ointment, nakaramdam ng ginhawa sila Lain sa kanyang paa. Palihim din niyang sinulyapan si Gneves na noon ay nakayuko at maihawak na cotton balls at napakagwapong tingnan. Kapag ganoon ang itsura nito na naka-focus sa ginagawa, iisipin ng makakakita ang malalim na pagtatangi sa kanya ni Gneves. Naalala tuloy niya ang sinabi ni Olivia. Ang fiant nito na si Gwyneth, ang babae na pinakamamahal ni Gneves Dawson. Ganito siguro ito pagmasdan ng lalaki, katulad ng kung paano siya pagmasdan, puno ng pagmamahal. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang kinahantungan ng dalawa. Gayunpaman, hindi sumuko si Gneves at ginawa ang lahat ng paraan upang maka-recover ang babae. At kapag dumating ang oras na magising na ito mula sa koma, alam nila Lain na doon na matatapos ang lahat sa kanila. Wala na silang kinalaman pa sa isa't isa. "Ganyan ba ako kagwapo kaya kanina ka pa nakatingin sakin?" Tanong ni Gneves na nakaangat ng gilid ng labi. Napapahiya namang inalis nila Lain ang tingin sa lalaki. May iniisip lang ako di. "You have a lot on your mind," ani Gneves sa katumayo na dala-dala ang medicine kit. Nang mabistahan ang medicine kit, naalala nila Lain na iyon ang box na dinala ng housekeeper kanina bago pa dumating ang lalaki. Kung gayon, paano nito nalaman na mayroon siyang injury sa paa? Pinanonood ba nito ang surveillance footage? Nagkaroon tuloy ng imahinasyon sila Lain. Kaya ba siya pinapunta nito sa basement para isabay siya pauwi dahil nalaman nitong may injury ang kanyang paa? Ngunit kaagad ding napailing sila Lain at pilit na iwinaksi iyon sa kanyang isipan. Marahil ay kaya pinanood ni Gneves ang surveillance footage ay dahil hindi ito naniniwala sa one-sided story. Pero gayunpaman, inosente siya at alam niyang napatunayan iyon ng surveillance footage. Ipinasya nila Lain na isandal muna ang ulo sa headboard ng kama at sipatin ang kanyang paa na nangingintab dahil sa ipinahid na ointment. Ilang sandali pa, nang maiayos nila Lain ang sarili ay muling pumasok si Gneves na nakasuot ng bathrobe at mukhang katatapos lang mag-shower. Basa pa kasi ang buhok nito at tila ni hindi man lang nito nagawang ay blow dry. Naging tensyonado ang buong katawan nila Lain habang nakatingin sa lalaki na papalapit. Otomatikong umahon ang kaba sa kanyang dibdib nang maghubad ito ng bathrobe at sumampa sa kama. "Titingnan mo ako. Ano ang magagawa ko? May injury ako sa paa," nautal na pagdadahilan nila Lain sa lalaki. "Now you know how to play the victim," ani Gneves sa kangumisi. "Don't worry, hindi naman masama ang injury mo.
Ihintayin mo na lang hanggang sa gumaling ang paa ko, muling pangkumbinsi nila Lain sa lalaki. No, mariin na sagot ni Knives, saka walang sabi-sabing hinila ang isa niyang binti at ikinawit sa baywang nito at hindi man lang siya pinagbigyan ng pagkakataon na makatanggi. Ito ang dapat sa'yo dahil sinabihan mo akong gwapo pero useless. Bigla namang natigilan sila Lain at biglang nag-init ang kanyang pisngi. Tama nga ang hinala niyang narinig nito ang kanyang sinabi. Magpapaliwanag ako hindi. Natigil sila Lain sa pagsasalita dahil bigla siyang hinalikan ng lalaki at mahinang kinagat ang kanyang labi. Ang hininga nitong amoy mint ay dumadaloy din sa kanyang bibig. Knife slid his tongue inside Lalain's small mouth, and there he could taste her saliva as sweet as honey. He licked her tongue and sucked hard out of her mouth. Halos maubusan ng hininga sila Lain sa halik na iyon. Pakiramdam niya ay hina siya kaya naman ang hita niyang nakapulupot na baywang ng lalaki ay nalaglag. Mula sa pagkakasandal sa headboard ng kama ay dumulas din siya pero kaagad siyang nasalo ng lalak at muling ibinalik sa dating pwesto. Kapwa sila habol-habol ang hininga ng pinakawalan ni Knives ang kanyang labi at saka namamaos ang boses na nagsalita. Do you remember what I said that day? Paanas na tanong ng lalaki na. Aano di? Natutop nila Lain ang kanyang bibig at walang maapuhap na sasabihin. Hindi niya maalala kung ano ang tinutukoy ni Knives ng mga sandaling iton. Bukod pa roon ay hindi siya makapag-isip ng maayos dahil napaka-sexy ng boses nito nang sabihin iyon na parabang sinasadyang mang-akit. It feels so good now, nakangisip ang wika ni Knives, ngayon, sino ang useless sa tin? Ramdam nila Lain ang pag-iinit ng buo niyang mukha, kaya inalis niya ang paningin sa lalaki at ibinaling ang ulo sa ibang direksyon. Maya-maya pa'y biglang umalis sa kanyang ibabaw si Knives at lumipat sa kanyang tabi. Nagulat pa siya nang patagilid itong humarap sa kanya at puno ng kapilyuhan ang mababasa sa mukha. Sa sofa, sa banyo, sa kusina, sa harap ng salamin gagawin ko ngayong gabi ang promise ko sa'yo, namamaos na bulong ni Knives sa kanyang tenga. Nagsimulang kumilos si Knives sa kanyang tabi. Inalalayan siya nitong tumalikod sa gawin nito at saka gamit ang isa nitong kamay ay itinaas nito ang kanyang hiya nang sa gayon ay malaya iyong makakilos. Ilang sandali pa, naramdaman nila Lain ang pagpasok ng pagkalalaki nito sa kanya at nagsimulang kumilos sa ritmong taas-baba. Napakagatlabi sila Lain at pilit pinipigilan ang pag-alpas ng munting tinig sa kanyang labi. Kumapit din siya sa unan na parabang doon siya kumukuha ng lakas. Physical and mental relaxation filled Knives' entire body. The feeling of boredom that seemed to be about to explode was finally relieved. Sa loob ng isang linggo, natakot siyang baka hindi niya makontrol ang kanyang sarili, kaya hindi siya nagtangka na pumasok sa kwarto ng babae. Mabuti na lang at natapos na ang menstrual ng babae na kay tagal niyang hinintay. Hindi ko kaya inaiiyak na daing nila Lain. Isinubsob nila Lain mukha niya sa unan dahil hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nahihiya siya pero sa kabilang banda ay gusto niya ang nararamdaman. Ngunit natatakot siya na mas makagawa pa siya ng ingay kaya ibinaon niya pang lalo ang mukha sa malambot na unan. Pinigilan naman ni Knives ang matawa dahil alam niyang pinigilan nila Lain na mas mapaungol pa. Baby, it sounds good. I want to hear more, T. Bulong niya sa tenga habang hawak ang baba nito at pilit ipinahaharap ang mukha sa kanya. Wala namang pakialam sila Lain sa kung ano pa nang itawag sa kanya ni Knives ng mga sandaling iyon. At kahit anong mangyari ay hindi siya lilingon sa lalaki dahil alam niyang tinutukso siya nito ng mga sandaling iyon. Hindi niya kayang tingnan si Knives dahil pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa hiya at nakababaliw na pakiramdam. Mas tinukso pa siya ni Knives, ang kaninang marahas nitong pagkilos ay naging mabagal at sinabayan ang kanyang katawan. Impit na ungol nila Lain, kahit napilit niyang pinipigilan ang sarili dahil alam niyang mas gusto iyon ni Knives. Namumula na ang mga mata nila Lain at hilam ng luha dahil sa pagpipigil ng emosyon, pero hindi na rin niya ito natagalan pa at isang pag-iyak na may kasamang pag-ungol ang namutawi sa kanyang nanginginig na labi. Buong gabi, namaos ang kanyang tinig dahil sa nakababaliw na sensasyong lumulukob sa kanyang kaibuturan na si Knives Dawson ang may gawa. Kinabukasan, pagdating sa kumpanya ay kaagad na uminom sila Lain ng chamomile tea para mabawasan ang pananakit ng kanyang lalamunan. Habang umiinom ay lihim niyang sinusumpa ang lalaki sa kanyang isip dahil ito ang may kasalanan yon.
Matapos maubos ang isang baso, muling umalis sila Lain sa kanyang desk upang magpunta sa coffee room at magtimpla ng chamomile tea. Habang naglalakad sa hallway, nakasalubong niya si Liam, ang sekretary ni Knives. Naalala niyang hindi pa niya ito napasalamatan dahil sa pagtulong sa kanya nito last time. Secretary Miller, maraming salamat dahil tinulungan mo akong makakuha ng abogado noong nakaraan, taos pusong pasasalamat nila Lain sa lalaki. Nagulat naman si Liam pero kaagad ding ngumiti. You don't have to thank me, yet Aragon. Sumusunod lang ako sa utos. Natigilan sandali sila Lain nang marinig iyon. Si Mr. Miller ay personal secretary ni Knives, kaya alam niyang sa lalaki lang ito sumusunod ng utos. Ibig bang sabihin, tinulungan siya ni Knives? Bago tuluyang umalis si Liam ay iwan pa ito ng suhestyon kay Lain. And Aragon, kung gusto mong pasalamatan si Mr. Dawson, pwede mo siyang bigyan ng regalo, anang sekretary sa kangumiti at tumalikod na. Kaya naman iyon nasabi ni Liam dahil hindi niya matagalan ang ugali ng kanyang boss sa tuwing nag-aaway ang dalawa. Sapat na ang mga araw na lumipas na parang naglalakad siya sa yelo tuwing kasama ang amo. Sa madaling salita, higit kaninuman, umaasa siyang magkakaroon ng magandang relasyon ang dalawa. Isa pa, sa tingin niya ay mas magiging magaan ang kanyang buhay kung bibigyan nila Lain Aragon ng regalo ang kanyang boss para gumanda ang mood nito. Sumilay ang magandang ngiti sa labi ni Liam at parang lumiwanag ang kanyang paligid dahil kapag maganda ang mood ng kanyang boss ay mas magaan ang kanyang trabaho. Ngunit hindi pa nakakalayo si Liam sa paglalakad ay sumulpot sa harapan niya ang kanyang boss na masama ang mukha at nakatitig sa kanya ng matiim. Are you happy? Tanong ni Knives kay Liam na may mapanganib na tono. Ain't you happy? Nakaramdam ng kilabot si Liam nang makita ang nakakatakot na tingin ng kanyang boss sa kanya. Kaya bago pa ito mag-isip ng kung ano ay kaagad na siyang nagpaliwanag. Mr. Dawson, pinasalamatan ako ni Ain Aragon dahil sa abogadong in-assign ninyo sa kanya last time. I said you ordered the lawyer, so she said she bought you a gift as a token of gratitude. Pagpapaliwanag ni Liam. Natigilan naman si Knives nang marinig iyon at ang mapanganib na anyo na makikita sa mukha niya kanila lang ay biglang naglaho. Stop talking too much, ani Knives sa kanyang sekretary, matapos ay tumalikod na. Nakahinga naman ng maluwang si Liam. Buti na lang ay naniwala ang kanyang boss at naging maganda ang mood nito. Kung hindi, siya na naman ang magdudusa sa buong maghapon niyang makakasama ang boss niyang kasing tigas ng bato ang pagkatao. Sumunod na rin si Liam sa kanyang boss, at sa kanyang isipan, na-realize niyang may ipinagbago ang kanyang boss simula nang maging malapit ito kay Ain Aragon. Sana lang ay tuloy-tuloy na ang pagbabago ng kanyang boss nang sa gayon ay mas gumaan ang kanyang buhay. Samantala, nang makabalik naman ng opisina at makaupo sa kanyang desk, naisip niya ang sinabi ni Secretary Miller tungkol sa pagbibigay ng regalo kay Knives bilang pasasalamat. Sa tingin niya ay hindi niya magagawa ng bagay na iyon dahil sa dami niyang utang ay kulang na kulang pa ang kanyang sahod. Idagdag pang alam niyang hindi magugustuhan ni Knives ang kanyang regalo. Nasa lalaki na ang lahat. Maski damit na nagkakahalaga ng 7 digits ay kaya nitong bilhin kung gugustuhin ito, kaya ano pa ang ibibigay niya rito. Gayunpaman, ayaw naman niyang magkaroon ng utang na loob sa lalaki. Nahulog sa malalim na pag-iisip sila Lain, at nang makapagdesisyon kung ano ang gagawin ay kinuha niya ang cellphone at nagpadala ng text message kay Knives. Kinatanghalian, habang lunch break ay nagpunta sila Lain sa pinakamalapit na mall para bumili ng kamera para kay Eliga na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Naalala kasi niyang napakarami na niyang utang na loob sa lalaki at hindi pa niya ito na ililibre man lang kahit isang beses. Binilhan siya nito ng cellphone nang masira ang gamit niya. At last time ay nagdala ito ng mamahaling chocolate sa kanyang mga katrabaho. Alam naman niyang kung pera ang ibibigay niya kay Elijah ay hindi nito niyon tatanggapin. Ngunit dahil alam niyang mahilig ito sa photography, kaya naisip niyang kamera na lang ang bilhin niya para rito. Dahil limited edition ang camera model na kanyang pinili, kaya 1 linggo pa raw iyon bago makuha. Nang ma-finalized ang lahat, kaagad na ring bumalik sila Lain sa opisina tapos matatapos na ang kanyang break time. Bitbit niya ang brochure galing sa mall kung saan niya binili ang order niyang kamera. Nang mapadaan naman ang kanilang team leader na si Aya, nakita niya sa ibabaw ng desk ang brochure ng kamera na dala nila Lain.
At dahil mausisa ito ay kaagad itong nagtanong kay Lalain na abala sa pagsi-check ng kanyang mga drafts. Lalain, bibili ka ng kamera, usisa ni Aya habang hawak sa kamay ang brochure. Ngumiti si Lalain. Ibibigay ko sa friend ko, Anya. This camera is pretty good, tumatango, tangong sagot naman ni Aya. Sa hindi kalayuan, napadaan naman si Kniv sa opisina ng mga ito, at dahil malapit sa pinto ang desk ni Lalain, ay hindi sinasadyang narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Camera, isip-isip ni Knives. Paano nalaman ni Lalain na mahilig siya sa photography? Pinag-aaralan ba nito ang bagay na gusto niya? Noong nakaraan na na-interview siya sa National DC para sa pagbubukas ng bago niyang kumpanya, tinanong siya ng reporter kung ano ang hobbies niya. Sinabi naman niya sa interview na mahilig siya sa photography. In fact, he won an international award for his excellent photography skills. Napangiti rin si Liam na kasalukuyang nasa tabi ng kanyang boss at narinig din ang usapan ng dalawang babae. Mr. Dawson, magaling pumili si Enid Aragon. Alam niya ang hilig niyo, ani Liam na nakatingin sa babae. Isang ngiti ang sumilay sa mga ni Knives at umangat ang sulok ng kanyang labi. Naalala rin niyang nag-text ito sa kanya kanina, pero dahil nasa gitna siya ng meeting ay hindi kaagad niya nabasa. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang tuksedo at binasa ang mensahe ni Lalain sa kanya. Libre ka ba mamayang gabi? Tanong nito sa text. Sinagot naman agad niya ito. Yes. Mula sa kinatatayuan ay nakita niyang dinampot ni Lalain ang cellphone nito at kaagad nag-type doon. Umuwi ka ng 7, pwede ba? Reply nito. Knives curled his lips and then composed text message. Okay. Matapos niyon ay muli niyang ipinagpatuloy ang naudlot na paglalakad patungo sa sariling opisina. But Knives' mind became mischievous. Does she have a surprise for him later at 7 o'clock? Pagkalabas galing trabaho ay kaagad na umuwi si Lalain sa Dawson residence. Pero bago iyon ay dumaan muna siya sa grocery para bumili ng gulay at ng iba pang kakailanganin niya sa pagluluto. Dahil wala siyang ibang talento, kundi lutong bahay, kaya naisipan niyang ipagluto na lang si Knives ng pagkain bilang pasasalamat sa lalaki. At dahil hindi niya alam kung ano ang pagkain na gusto ni Knives, kaya nagdesisyon siyang magluto ng 6 na putahe at isang soup. Inabot din ng halos 2 oras si Lalain sa pagluluto, at eksaktong 7:00 nang maihanda niyang lahat ang pagkain sa mesa. Subalit makalipas ang 8:00 ng gabi ay hindi pa rin umuwi si Knives. Ininit niyang muli ang mga pagkain at muling ihinanda ang mesa habang hinihintay ito. Sumapit ang 8:30 ay wala pa rin ang lalaki kaya nagpasya si Lalain na tawagan na si Secretary Miller para alamin kung nasaan ang boss nito. Sorry, the number you have dialed is unattended. Natigilan si Lalain nang marinig ang operator sa kabilang linya. Ano kaya ang nangyari sa mga ito? Dahil hindi alam ni Lalain kung anong oras makakauwi si Knives, kaya naghintay si Lalain hanggang sa hindi sinasadyang makatulog siya sa sofa. Tunog ng cellphone niya ang gumising kay Lalain mula sa pagkakahimbing. At dahil inaantok pa ay wala sa sariling sinagot niya ang tawag. Hello? Enid Aragon. Boses iyon ni Secretary Miller. Nagising naman ang diwa ni Lalain nang marinig ang boses ng lalaki. Mr. Miller, may itatanong sana ako sa'yo. Bago pa matapos ni Lalain ang sasabihin ay narinig niya ang isang baritonong boses sa kabilang linya. What the putya are you doing? Call Gwyneth's attending physician, hurry. Kahit sa kabilang linya ay ramdam ni Lalain ang galit sa tinig ni Knives ng mga oras na iyon. I'm sorry, Gwyneth Aragon, I need to hang up. Iyon na lang ang nasabi ni Mr. Miller sa kabilang linya bago patayin ang tawag. Naiwan naman si Lalain na tulala ng mga oras na iyon. Kung ganon, kaya ba hindi umuwi si Knives ay nagpunta ito sa abroad para kay Gwyneth? Nagising na ba ang babae? Nagbalik sa wisyo si Lalain at pinagmasdan ang mga pagkaing nakahanda sa mesa. Wala siyang ganang kumain pero ayaw naman niyang masayang ang mga iniluto niya. Tikom ang bibig na iniligpit ni Lalain ang lahat ng mga pagkain at inilagay sa refrigerator para bukas na lang kainin. Habang nagpupunas ng mesa ay natigilan si Lalain. Kung sakaling nagising na nga si Gwyneth, ibig sabihin ay tapos na rin ang kanilang agreement. Hindi na rin kailangan pa ni Knives ng kahit anong thank you gift mula sa kanya.